pwede ba mag hair follicle test yung buong first family para lang maibsan yung pag-iisip natin na nako, ang nagdidesisyon influence ng cocaine at ang kasama niya sa kama na usually yun ang hingahan niya ng anong nangyari sa kanya sa buong araw ay gumagamit ng cocaine. Napakahalagang i-address mo yan kasi dun sa report na binasa mo, nakapangalan doon ng First Lady. Kung maalala mo, parang dinownplay kasi nababasa na ito online, nabubulgar na ito online sa di umano'y pagkakamatay nitong Rastan sa air na si Juan Paulo Tantoco, and nadidikit yung pangalang Liza Marcos. Meron pa nga yung nasa bansa na ba? Kasi kinestyon doon sa mga otoridad sa Amerika, nasa bansa na ba ito, ganito, ganyan. So dinownplay yan, no? Nag-resurface na naman yung naging pahayag ng kaibigan mong si Yusek Clarita Carlos. And tapos, nagbigay ng pahayag dito, parang nabuksan ni Vice President Sara Duterte yung issue, kumbaga parang mula mismo sa isang opisyal, no? Nabanggit niya. Tapos, heto ngayon, inilabas na resulta ng otoridad sa Amerika na drug overdose, particularly yung WPS, hindi West Philippine Sea, white powdery substance, cocaine ang nakita po doon. So, ano ngayon? Meron ka na bang narinig na mga komento mula dito sa government? Or needed ba na magsalita si Lam ukol dito? Kasi, nabanggit, meron pa nga pinost itong si Ambassador Bobby Tiglao, incident report. Ang sabi pa nga niya dito, on Saturday, March 8, 2025, approximately 11:30 hours, officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Officers entered room and observed hotel security performing chest compressions on an unconscious male subject. Officer took over with life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedic. And the cause is initially suspected to be drug overdose. Ito po ay time reported, March 8 pa ito, ha. White powdered substance to be cocaine was seen scattered on tables, and floor. Companions of the victim were summoned to BHPD for questioning. Sino mon? Nakapangalan dito, Dina Tantoco, Liza Araneta Marcos, and Alexa Miro. Ito ba yung may kaugnayan kayo, no? Kay Sandro, si Alexa, yung artista. Hindi ako nagkakamali. Yes, Prof. Admar, alam mo, yan yung nakukuha natin pag naglulubid-lubid ng buhangin. 'Di ba? Ang sinungaling pag naglubid ng buhangin, wala kang ginagawa to elaborate and make transparent explanation on what really happened. So, March 8 yan. Ngayon ay July anong date na ngayon? July 14. 'Diba? So ang tagal-tagal na niyan, bakit pa hinintay na lumabas lahat 'yan? Kasi kung sana nag-explain na nung umpisa, at maraming explanation, napakagaling naman nilang mangisda, napakagaling nilang magtanim, napakagaling nitong administration na ito na lumusot sa lahat ng balakid na nandyan sa daan nila. Ang punto lamang dito, babalik ulit tayo dun sa ligang batas. Public office is a public trust. So, balikan natin yung mandato. Kasi ngayong napangalanan siya, napakahirap mong sabihin hindi totoo ang dokumento na galing mismo sa Amerika. No, wala naman tayong persuasive factor diyan na baguhin o ano, pero nakakagulat yung nangyari. Kaya mo pwedeng iduktong doon sa ginawa nila kay Presidente Duterte. Ganun din yung nangyari ngayong umaga. Saan ka naman nakakita? Pumutok yung balitang yan ng
almost madaling araw na ng linggo. Opo. Tapos sige, ang ugong ng linggo, walang nag-e-explain. Pagising natin kaninang umaga, bumulaga sa atin si Secretary Gibo. No? Ano ang ibig kong sabihin? Itong administration na ito, napakagaling. May PhD sa diversion. No? Magda-divert sila imbis na i-explain sa public. Bakit kailangan i-explain? Kasi asawa ka ng Pangulo. Yun na lamang mandato na ibinigay ng taong bayan sa iyong asawa, dapat yun halagahan nila. Kaya ako nalulungkot dahil March 8 pa yan. 'Di ba? March 11 yung kay Presidente Duterte. Lumabas yan ng July 13. July 14 may diversionary tactic at makikita mo napakalalapit yung biglang may ibang balita na para baguhin yung naratibo. So ako, binasa mo yung galing kay former Ambassador Bobby, no? Na nakapangalan siya dyan. Unang-una, klarado na parte si Ginoong Tantoco ng official entourage. Kasama siya doon. Pangalawa, pinangalanan si First Lady sa isang dokumento ng isang banyagang bansa. So paano mo yun hindi i-explain sa public? So, napakagaling naman nung kanilang press briefer na lahat ng by default, si Duterte yan. Nung naipit na, kukumban na. O bakit hindi nila ito? Ito ang number one na storya. Paano mo yan sasagutin kung hindi nila ina-acknowledge na problema yan? Parang wala din yatang press briefing si Yusek Claire today. Yeah, ang balita ko walang nangyari. Sa tingin ko hindi si Yusek Claire ang dapat magpaliwanag doon kasi kung gagamitin nila si Yusek Claire, hindi na pinaniniwalaan si Yusek Claire ng taong bayan eh. Kaya nga ang parati kong sinasabi, pag-aralan doon sa mga tao sa Malacanang, pag-aralan nyo ang pagdaus-us ng numero ni Pangulo. Kasi yung pagdaus-us niya nung panahon ng kampanya ay dahilan sa nag-introduce sila ng isang extraneous variable. Sino yon? Si Yusek Claire. So, kailangan ngayong gawaan ni Presidente na aksyon ng aksyon kung saan siya pumupunta, di ba? Kung ano-ano ang ginagawa para maipakita sa tao na ako'y nagtatrabaho. Umabot nga dun sa punto na hindi na siya nakakatulog at kailangan niya ng ilang oras para sa katnap. Yung mga ganyan, nakakalungkot dahil parte ang mainstream media sa propaganda. Opo, at muli na namang umugong yung panawagan talaga na magkaroon ng hair follicle drug test dito nga, no? Prof, kumbaga umiikot na naman ito. Sa tingin ko ibabalik ng taong bayan, pero napakahalaga na yung first family akuin ang responsibilidad and once and for all itigil na nila yung hindi pagtugon sa tanong ng bayan. Ang bayan na nagtatanong, hindi yung kritiko. Hindi na ako. Hindi na yung kung sino pa diyang ibang kritiko. Pero ang bayan na nagtatanong, pwede ba mag-hair follicle test yung buong first family? Para lang maibsan yung pag-iisip natin na nako, ang nagdidesisyon influence ng cocaine at ang kasama niya sa kama na usually yun ang hingahan niya ng anong nangyari sa kanya sa buong araw ay gumagamit ng cocaine. Napakahalagang i-address mo yan kasi dun sa report na binasa mo nakapangalan doon ng First Lady. Pwede naman nilang palusutin na ako'y nag-first aid, ako'y tumulong. Pero walang ganong pag-i-explain. Bagkus, ang naratibong lumalabas ay pareho lang daw ng hotel. At of course, asawa siya ng isang
may function sa Malacanang. So yung mga ganyan, madali mo sanang ma-explain sa publiko kung nagsasabi ng katotohanan.